So come with me and read Colossians chapter 1, verse 13 to 29. For he has rescued us and has drawn us to himself. From the dominion of darkness, he has transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption because of his sacrifice, and resulting into forgiveness of our sins and the cancellation of sin's penalty. He is the exact living image, the essential manifestation of the unseen God, the visible representation of the invisible, the firstborn, the preeminent one, and the sovereign and the originator of all creation. For by him all things were created in heaven and earth, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created and exist, through him, and that is by his activity and for him. And he himself existed and is before all things, and in all things hold together. He is the controlling, cohesive force of the universe. He is also the head, the life source, and the leader of the body in the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will occupy the first place. He will stand supreme and be preeminent, and so that he himself will occupy the first place. He will stand supreme in everything, for it pleases the Father, for all the fullness of the deity, the characteristic of being God, the sum total of his essence, all his perfection, powers, and attributes, to dwell permanently in him, the Son, and through the intervention of the Son, to reconcile all things to himself, making peace with believers through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Verse 21, and although you were at one time strange and alienated and hostile-minded toward him, participating in evil things, yet Christ has now reconciled you to God, hallelujah, in his physical body through the death, in order to present you before the Father holy and blameless and beyond reproach. And he will do this if you continue in the faith, well grounded and steadfast, and not shifting away from the confident hope that is a result of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which the gospel I, Paul, was made a minister. Now I rejoice in my suffering on your behalf, and with my own body I supplement whatever is lacking on our part of Christ's affliction, on behalf of his body, which is the church, that in this church I was made a minister according to the stewardship which God entrusted to me for your sake, so that I might make the word of God fully known among you. That is, the mystery which was hidden from angels and mankind for ages and generation. Ito napakaganda mga kapatid, but has now been revealed to his saints. You are the saints of God. You are the people of God. And God in his eternal plan chose to make known to them how great for the Gentiles are the richness of the glory of this mystery. We proclaim, which is Christ in and among you, the hope and guarantee of realizing the glory. Verse 28. We proclaim him, warning and instructing everyone in all wisdom, that is, with comprehensive insight into the word and purposes of God, so that we may present every person complete in Christ, mature, fully trained, and perfect in him, the anointed. For this I labor, and often to the point of exhaustion, striving with his power and energy, which so greatly works within me. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat. Napakalawak ng iyong karunungan at kahusayan. Mga bagay na inilihim mo nung una na ngayon ay isiniwalat mo na. Kaya Panginoon, manatili kaming nakatanim sa iyong banal na tahanan. Manatili kaming namumukadkad at namumunga, sapagkat kami ay nakahugpong sa kabuuan ng katawan ng aming Panginoon. Ipagadya mo kami sa lahat ng masama,
Tulungan mo kami sa panahon na kami ay nanlulupaypay. Iangat mo kami at iahon sa mga panahon na kami ay nanghihina. Sapagkat ang biyaya mo'y nagiging dalisay sa mga panahon na wala na kaming ibang maasahan. That your grace is sufficient. When I am weak, then Christ is strong. Bless us today. Remove all hindrances. Remove every distraction, Panginoon, na maaaring gumugulo sa aming isipan sa oras sandaling ito. Makadaloy ang pagkilos ng banal na Espiritu na garantiya na sa aming pagtitiis, kami ay lalagpas at makikita namin ang bagong umaga na nagtagumpay at natanggap namin ang lahat ng aming kahilingan. Sapagkat ang lahat ng iyong pangako ay oo at amin. You can never disown us. And you can never say no to your children because you are a good, good Father. Your mercies endure it forever. And the steadfast love of the Lord, they are new every morning. Great is thy faithfulness. We give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name, lahat ng may hininga ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Makaupo na po kayo. Praise God. And can you please give me your attention for the next minute para po tayo ay magkaintindihan sa umagang ito. I know some of you are exhausted. I know some of you are tired. Pero wag niyo naman po akong tulugan. Amen. Sa bahay pwedeng matulog, pero sa church bawal. I pray that every word will be captivating. Ma-capture po ng inyong pandinig. At mabigyan kayo ng kaunawaan at kalinawagan at kagaanan na sa lugar na ito buhay ang ating Panginoon. That in this four corner of the room, God is present. Amen. And I want you to be diligently and carefully be attentive that every promises of God are true, every words are for our supplements, and every understanding that we will about to have is for the growth and for the maturity of every individual, for every believers, sa mga Kristiyano na naririto na patuloy na lumago at umunlad sa pagkakakilala sa ating Panginoon. So let's get it on. Are you ready? Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. I'm getting ready. My message for today is entitled, We Are Locked in Him Together. Nakakandado tayo sa ating Panginoon. Nakahugpong, kasama, and we cannot separate ourselves. Alam niyo ba na minsan kahit tayo ay nagkakasala, nakahugpong pa rin tayo sa ating Panginoon. That's why there are convictions. That's why, even though you do not know God, when you are in difficulties, you want somebody to pray for you. Diba? Kahit hindi mo kilala ang Diyos, pero dahil may pagsubok ka, may problema ka, you want somebody to pray for you. And even though you are not learned about the verses in the Bible and the chapters, in the names of the prophets, pero gusto mong magpapanalangin dahil alam mo na there is a higher authority, there is a supreme author, that there is a God who can intervene na pwedeng makialam sa problema na tayo po'y nasa imposibleng kalagayan. When it feels like there is no way, God will make a way. Kaya dito po sa aklat ng Kolosas, napakaganda ho ng pagkakahanay ng pagkakasabi ni Pablo na tayo ay iniligtas. Tayo ay inialis mula sa kampo ng kadiliman patungo sa kaharian ng pagiging anak ng Diyos. At tayo ay naligtas, hindi dahil tayo nilikha ng Diyos, tayo naligtas dahil sa kabayaran ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. The complete package of our salvation is the redemption and the resurrection of Jesus. Yaman lang din po na sa mga susunod na linggo tayo po ay papasok sa pag-alaala ng Kwaresma, ng Holy Week. But this is a challenge for me, mga kapatid, that
We should not just be holy just because it was proclaimed or declared in the calendar na sa darating na huling linggo ng Marso ay Holy Week. Can we just consider that araw-araw dapat tayo magpakabanal? Araw-araw dapat maging buhay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Because we are called as His ambassador. We are called to represent God to those who cannot see God. You might not be a pastor, but you can still preach about the goodness of God. You can share. Kaya nga sabi ko kay Sister Grace, hindi man ako makakapunta sa ospital, but you have the anointing. You have the power. You are also seated in the throne of grace. You have the authority to declare that in the name of Jesus, everything will follow, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Naalala ko tuloy yung isang kwento na, I think si Pedro ba to, si Pablo, na sabi ng isang sorcerer, pwede ko bang mabili yung kapangyarihan mo? Diba? Ang sabi nila, grabe yung himala na nangyayari every time you lay the hand on the sick. Demons flee. Ito, katulad nitong aking alalay na to, may sa demonyo to eh. Paano na ako kikita ngayon? Sabi ng magikero. And they tried to extort the apostles. Ang sabi nila, magkano ba? Ituro mo sa amin yung magic na nasa sa iyo. Pero ang sabi nila, you cannot buy it because it is a gift. Hindi mo pwedeng bilhin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ito'y regalo ng ating Panginoon. The moment that you believe that God has given you, Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Who gave you the authority? Jesus. Kaya kapag pinaniniwalaan mo na si Jesus ang nasa sa iyo at nag-alis sa iyo sa kampo ng kadiliman, you have that same power. The Bible says, it's the same power who raised Jesus from the dead. It's the same power that operates in us. Amen. Bakit mo kinakatakutan ang kamatayan? Bakit kinakatakutan mo ang iyong utang? Bakit kinakatakutan mo ang problema? Isn't it God bigger than your problems? And you are part of the body of Christ. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya kahit ikaw ay nandyan sa kasulok-sulukan ng platero, alam ng Diyos kung ano ang problema mo. Alam ng Diyos na kailangan mo ng pampayero dahil tumutulo na ang iyong bubong. Hallelujah. Wala ho tayong pwedeng maitago sa ating Panginoon. David put it this way, nagtago ako sa yungib. Pumunta man ako sa kailaliman ng dagat. Sabi sa Psalms 139, I can run but I can never hide. Kahit anong gawin mong paglayo sa Diyos, kita ka ng ating Panginoon. There will always be a U-turn that will draw you back. It's like, lagi kang mamamagnetize na mapapalapit ka sa ating Panginoon. Minsan sa sobrang tagumpay mo na, sa sobrang successful mo na, sometimes you need to go down for you to be reminded that it is not your effort that will make you successful. It is by the grace of God. That's why you are blessed. Success is different from being blessed. Success is you make it on your own strength and your own effort, but being blessed. There is an ingredient that you are doing this and you are having achievement. You are having the scholarship. You've been made a dance lister because of God. And because God made you through that, God deserved the highest praise. Hallelujah. Kaya kapag pinagpala ka ng Diyos, pinaunlad ka ng Diyos, nakatali at nakahugpong sa Kanya. At kaya kailangan din ng Diyos na mabigyan siya ng kaluwalhatian at karangalan. He deserves the glory. Kaya pag pinagaling ka ng sakit ng tiyan, be quick to give God the highest praise. Pag nawala ang bukol sa iyong dede, give God the highest praise. Pag nawala ang sakit mo sa prostate cancer, give God the highest praise. Maging tayong mabilis sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sapagkat sa sinapupunan mo pa lamang may dakilang plano ng ating Panginoon. We've been held together by the redemption of the cross.
The book of Colossians describes Christ as the superior to all other teachers. He's not just a prophet. He's the same image of God. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Philip, nagtatanong si Philip, pwede bang ipakita mo sa amin ang Ama? Sino nga ka nga ba talaga? Ang sabi ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. Kaya kapag ka nasa iyo si Jesus, pag pumunta ang kapitbahay mo sa tahanan mo, para na silang nakarating sa langit. Amen. Hallelujah. Gusto nyo ba yun? Pag may pumuntang kapitbahay sa inyong tahanan, they feel heaven in your home. Because a household that is having faith in God, anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 33? Pinagpapala ng Diyos ang tahanan ng matuwid. At para maging matuwid, hindi ibig sabihin na hindi nagkakasala. Ang ibig sabihin ng matuwid, kahit ikaw ay may kahinaan pa rin, tinatanggap mo na kay Kristo ikaw ay laging pinatawad na ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You need to consciously accept and adopt. Every day God is forgiving us. Don't look down on yourself just because you failed. Just because you have nakapagsalita ka ng hindi maganda sa asawa mo. It's okay. But the good thing is you have conviction. You feel bad about it and you feel sorry about it. And that is the Holy Spirit is operating in our hearts. Kapag ka nalulungkot ka sa nakaaway mo sa traffic light at sa traffic enforcer na nakipagtalo ka ng isang linggo, it means the Spirit of God is operating in your hearts. Nalulungkot ka sa mga gawaing hindi maganda. Nalulungkot ka na magtapon ng basura sa kapitbahay mo. Na pag nagpapasyal ka ng aso, pinapatay mo kung saan-saan at hindi mo pinupulot. Pero ngayon na naririnig mo ang mga pangangaral na katulad ng ganito, there is transformation. There is a newness inside of you. Because anyone who is in Christ, they are a new creation. Ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala ng basura. Pag may basura, namamaho. Pag may basura, ay wala ng, pag ang basura ay napabayaan, ito'y wala ng pakinabang. Tandaan mo, simula nung ikaw ay sa presensya at piling ng ating Panginoon, hindi ka na basurahan. Ikaw na isang sisidlan ng kayamanan, sapagkat ang lahat ng basura ay hindi dapat tinatanggap ng mga anak ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos ay mga kayamanang nagpupugay at mga pananalitang nagpupuri at naglalarawan ng kanyang kabutihan, kadakilaan, at ginawa niya sa iyong buhay. Mawawala ng puwang ang chismis, mawawala ng puwang ang reklamo sa ating gobyerno. Sapagkat ang nilalaman ng iyong puso ay busilak at dalisay. Kahit mahal ang bilihin, mahal pa rin ako ng ating Panginoon. Kahit mahal na ang yogurt, kakain pa rin ako ng yogurt sapagkat ang Diyos ang nagsabi, God will provide all my needs according to His riches and glory. Magugulat ka, yung sweldo mo nagkakasya pa rin. It's like it's being stretched. Wala namang dagdag, pero nakakalagpas bawat buwan. Nakakapagbigay ka pa sa maingay mong biyanan. Hallelujah. Because that's what the Bible says. Love is an action word. Because God is love, we are attracted to do what God wants us to do. Dahil tayo nakatali at nakahugpong. Kung ano si Jesus, yun din tayo. Payag po ba kayo? Amen. Si Jesus po ba'y nagkasakit? No, amen. Si Jesus po ba'y nangutang? No, amen. Si Jesus po ba ay dagdagan nyo na lang. Kung si Jesus ay naging matagumpay, si Sister Imelda din ay magtatagumpay. Kaya kung anong kalagayan ng ating Panginoong Hesus, you are the reflection of the glory of God. Alam niyo ba na ang buwan walang sariling liwanag?
Tama ba mga college student? Saan nanggagaling ang liwanag ng buwan? The reflection of the sun. So itong katawang ito, yari sa putik, alabok. Kaya kapag wala si Jesus, butangero, palamura, magagalitin, sinungaling, mandaraya, manloloko, babaero, lalakero, sapagkat wala sa atin ang tunay na liwanag. At pagka nasa atin ang liwanag o ang kaluwalhatian ng Diyos, when we are in the darkness, we flip down, nadadapa tayo pag madilim. That's why we are so hurt by many cases and many instances. Hindi lamang nabati ng birthday, galit na sa boyfriend. Hindi lamang nabati ng anniversary. There are a lot of things that we are so insensitive. Hindi napasyalan ni pastor, hindi nasagot o hindi na-reply, nasinzone lamang sa messenger. You're thinking about negative things. Hindi naman ata ako mahalaga sa men's ministry. Hindi ata ako mahalaga sa aming kumpanya dahil hindi ako pinayagang makapag-leave at makakyat sa prayer mountain. There are things and a lot of trouble that are contaminating our hearts and our mind. Alam niyo ang gateway ng kaaway, yung pagiging matampuhin. Hindi ka napuri, hindi ka na-congratulate, hindi na-acknowledge yung ibinigay mo sa church. Nagsisingit ang kaaway. Hindi na pagbigyan, hindi na ikasal, hindi na binyagan, hindi na dalaw, hindi na ilibing yung kanilang kamag-anak na patay. Nagkikimkim ang mga isipin at mga sama ng loob, ang mga hinanakit, ang mga hinampo na ito'y paraan ng kaaway dahil hindi siya makapag-isip kung paano makakapasok sa iyong buhay. The devil is a thief. A thief. Magnanakaw. At ang kapatid ng magnanakaw ay mandaraya at sinungaling. And if he can make a foothold over your mind, sasabihin sa iyo ng kaaway, pinapansin ka lang naman nila kapag ka ikaw ay may pakinabang. Pero pag wala ka ng pakinabang, hindi ka na nila kailangan. But the thought of the matter is, huwag mong hingin sa tao ang makakapagpaligaya sa iyo. Hingin mo sa Diyos ang lubos na makakapagpaligaya sa iyo. Kaya ako masayang-masaya mga kapatid, why? Because God is bringing revival in every individual. Dati ho, ang hirap po magyakad ng tao sa church. Katulad ng isang beses, sa isang pagkakataon, meron kaming pinuntahan na party. At ang sabi ng isang babae, "Oh, pastor, bakit nandito po kayo?" Alam niyo, may mga tanong talaga na, bakit ba? Hindi ba po pwedeng ako din ay pwedeng imbitahan ng nag-imbita sa'yo? Komo ba na big shot ito at big time, hindi ako pwedeng maimbitahan? At alam niyo mga kapatid, salamat na lang na tayo basag na basag na. At sabi nitong aling ito, "Bakit po kayo nandito? Kilala niyo po ba si Mrs. ganito?" Sabi ko, oo, kilala ko po yan. Dahil ipinakilala po siya ito ng isa sa mga kapatiran namin sa church. At wag ho kayong mag-alala, dito na ho sila nag-church sa amin sa biyaya ng Diyos. Ha? Sa inyo na nag-church? Minsan inanyayahan ko yun dito sa aming church. Isang beses lang dumalo. Pero sa inyo na nadalo. Meron bang kaibahan doon? Alam niyo mga kapatid, apparently, minsan ang mga Kristiyano masasama din ang ugali. Mas masama pa ang ugali kaysa hindi mananampalataya. Lagi na lamang ba kaming nabubuli na kung mo ba Tagalog ang pangalan ng church namin, hindi kami pwedeng makasabay sa inyo? Hello, ang pinag-uusapan ngayon, hindi na pagandahan ng simbahan at palakihan. Ang pinag-uusapan ngayon, kung anointed ba talaga o hindi lamang basta graduate ng Lasal, yung nangangaral sa inyong harapan. May himala ba doon sa ipinapangaral ng lingkod ng Diyos? May himala ba na hindi kayang bayaran ng sweldo na kayang ibigay ng ibang simbahan? The church now is not just about corporate approach and not just systematically ladderized organization. It's all about
power. It's all about anointing. It's all about deliverance. It's all about miracle. It's all about the presence and the evidence of the Almighty God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, you just touch your shoulder and just raise up your head and look unto Jesus. Ito na yung mga panahon na ikaw ay iangat ng ating Panginoon. Di ba yung mga hindi mo inaanyayahan, ngayon gusto lang sumimba. Katulad nga ng isa sa mga kaibigan ko, sabi niya gano'n, pagka natapos lang daw yung lockdown, 2 years ago may pinag-pray tayo, yung barkada ko na mag-asawa, yung kalbo, malapit ako sa mga kalbo, Brad eh. Ewan ko ba, ba't nagkakagano ng buhay natin? Sabi sa akin, pwede ba kitang makuhang ninong dito sa baby ko na bibinyagan this coming April? Sabi ko, sure, walang problema. At ang sabi nila, alam mo, Pastor Kenneth, napakabuti ng Diyos. Minsan lang kami tumungtong sa church ninyo. Hindi kami magkaanak-anak. Lahat ng procedure ginawa namin. Pero dahil, yung babaeng may kulay ang buhok na ano, they have everything. May kaya, meron lahat, magandang sasakyan, pero walang anak. Pero nung sinabi ko, on this time forward, on the same time next year, parang sinabi ni Propeta Elisha, on the same time next year, you will have a child. Last year po, October 2020, kahit pandemic, ipinanganak po ang napakagandang baby girl. And they never forget, it was because of our prayers. Kaya sila nagkaroon ng supling. 39 years old na sila. Halos kasing edad ko po itong mga ito. Imposible. Sabi nga nung isang tropa ko, dami-dami naman nilang pera eh. Bakit ayaw nilang sumubok sa espesyalista? Pero sabi ko sa kanya, Brad, pinanalangin na namin sila bago ang espesyalista. Kung anong iyong unang pinaniwalaan, yun ang gagana at gagawa at kikilos sa iyong buhay. Kaya if you cannot have faith and ask God for the impossibility, hindi mo makikita na ang Diyos ay laging nasa panig mo. Kaya nga napakaliwanag ng sinabi ng Biblia, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. What does it mean? Every problems, every trials, every persecutions, every obstacles, every difficulties, it will not affect you. Because the moment you are being tested, you are being tried, and you will come forth as gold. You will come forth as gold. Hallelujah. Kaya nga ang sabi ni Job, though he slay me, I will still trust in the name of the Lord my God. What kind of trust is that? Relentless. Walang tigil, walang humpay na pagtitiwala. Na kahit siya ay dumating sa punto ng kamatayan, hindi daw po niya ipagpapalit ang ating Panginoon. There was 3 young Hebrew boys, si Shadrach, Meshach, and Abednego. They were exiles sa lugar ng Babylonia at ang tagapamuno ay si Nebuchadnezzar. You can make a difference if they see the difference in you. Hindi nyo ata nakuha. Makakapagbigay ka ng payo o makikita nila ang iyong kakaibahan pag gumagawa ka ng kakaiba. You pray before you eat. You pray before you drive. You pray before you sleep. You pray before you go to the office or before you open your laptop, nananalangin kayo. Minsan hinahanap ko si Brother Aris at si Brother Ryan. Sabi ko, nandiyan na ba si Brother Ryan at si Brother Aris sa Green Hills? Dahil pagka Tuesday, pinagdadrive ni Brother Ryan si Pastor Jong, so part of his task as a staff of the church. At ang sabi ko, nandiyan ba si Aris at saka si Ryan? Sabi ng aking kapatid, nandun pa sa kabila, nagpe-pray. Sabi ko, 9:00 na, nagpe-pray pa. Sabi niya, wala eh, puspos yung mga staff natin eh. Ibig sabihin, kapag ka naipararanas mo sa kanila ang kabutihan ng Diyos,
na hindi sila nagugutom, nakasama mo naglilingkod, hindi mapipigilan ang kanilang bibig, hindi para kumain, kundi para magpuri sa ating Panginoon. Sapagkat sa pagpupuri at pasasalamat, nandoon ang biyaya ng ating Panginoon. Imbis na reklamo, imbis na pamimintas, imbis na pagmumura, magpuri at magpasalamat ka. At makikita mo na kahit maliit ang sweldo mo, malaki naman ang sweldo ng asawa mo, at magiging mabait na ang asawa mo kahit malaki ang sweldo niya kaysa sa iyo. At kahit mahal ang bilihin, may mga taong gagamitin ng Diyos kahit nasa ibang bansa. Yung kapatid mong kuripot ngayon ay magiging ng mabait at mapagbigay dahil marunong kang magpasalamat. Ang tao hindi mababago ng panunumbat. Kahit kapatid po natin, huwag natin silang pilitin na magbigay ng dapat nilang maibigay sa atin. Kahit naging mabait ka nung inyong kabataan at hatid sundo mo siya, magkaangkas kayo sa motor at ngayon na maluwag ang kanyang buhay, hindi ka napapansin, hayaan mo lang. Basta isipin mo, hindi ako hihingi sa tao, hihingi ako sa Diyos. Ang sarap, no, mga bes, pag humingi ka sa Diyos, yung hindi mo inaasahan, yun pa ang magbibigay sa'yo. You have not because you ask not. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. And Jesus present Himself, I am not hiding anymore. Hindi na nakikipagtaguan ng ating Panginoon. Hindi na katulad ng araw nung mga bata pa po kami, tagu-taguan, maliwanag ang buwan, boom taya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus is not hiding Himself anymore. Sa Old Testament, they need a specific place when they want to meet God. Mount Sinai, Mount Moriah, puro sa mountain, there's specific place. They need to put an altar. Pag nagkasala ka, you need to have a grain offering and then ang daming list of commandments and do's and don'ts. At mismong yung mga Israelita at mga propeta ay nalilito na rin kung paano susundin ang mga kautosang ito. But God made a living way. Alam sabi sa Jeremiah chapter 32 verse 40, that I will be good to them forever. Amen. Naawa at nahabag ang Diyos. Dahil sa dami ng litanya, sa dami ng kautusan, hindi na sila magkamayaw kung anong number 1 at number 2. And for this to be officially manifested and to take place, God needs an example. A man like us. Even God's favorite David fall into sin. Samson fall into sin. Noah get drunk after 40 days na nasa loob ng barko. Jonah ran away from God and hate to proclaim the salvation of God in Nineveh. Peter denied Jesus 3 times. Oh my goodness. At si Pablo, ang pinakapusakal at mamamatay tao na nangangaral lamang sa labas ng Jerusalem, si Esteban, ipinapatay niya at pinagbabato hanggang sa ito ay malagot ang hininga. Pero isang salitang nagmarka kay Pablo na sinabi ni Esteban, na dahil narinig ni Esteban sa mga pangangaral ng mga disipulo at alagad, narinig niya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, forgive them for they do not know what they are doing. The same word Jesus spoke, the same word Jesus used is the same word Stephen used to speak. At yun ang bumagabag kay Pablo sa kanyang buhay. Yung sinabi ni Esteban, naalala niya, na patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. What's my point? Pag ikaw ay alagad ng Panginoon, dumadalo sa biyaya ng Diyos,
Hindi lamang para masabing makapagsimba, sapagkat kung simba-simba lang ang gusto ninyong mangyari sa inyong buhay, tradisyon ho yan at kultura na itinuro sa atin ng mga Espanyol at ng mga iba't ibang mga relihiyon. Pero kung kayo'y naririto para maranasan ng Diyos at maipagpasalamat ang kanyang kabutihan at katapatan, yan ho ang ganap na tunay na pagsimba. Sapagkat ang sumisimba, sumasamba. At ang sumasamba, umiiyak sa Panginoon, nagpapasalamat at tinutunghayan na malayo sa Diyos, wala tayong magagawa at wala tayong mangyayaring kabutihan kung wala ang ating Panginoon. Apart from Jesus, we are nothing. That's why we go to church, not because the pastor is good looking, not because the pastor is good. You go to church because you appreciate that the message will be translated and the Word of God will penetrate in your hearts. That for such a time, for 1 hour or for 2 hours, ginamit ang magkapatid na Kat and Hannah, sila Leonard at ang buong banda para tayo i-usher, para magpuri sa Diyos. But it never stops in 1 hour of worshiping God. Kaya kayo pag nagsisimba, dapat itinutuloy ninyo ito sa inyong sambahayan. Itinutuloy ninyo ito sa inyong banyo, itinutuloy ninyo ito sa inyong sasakyan. At alam ko, marami sa inyo yung nakukumbikta. Nagkakaroon ng kaliwanagan. Ituloy nyo lamang ho ang momentum. May maganda pang isisiwalat sa inyo ang ating Panginoon. You feel so relief. You feel at peace. You feel so comforted. Just get on and do the move. Magpatuloy ka. Okay lang kahit hindi ka pa totally 100% na bagong-bago at meron ka pa rin mga bagay na hindi na isusuko sa Diyos. Okay lang yan. Hear from the testimony of Brother Alan. Nag-MC na siya dito pero pagkatapos niya kumain na ninigarilyo pa pala. But si Sister Rachel na ngayon ay nanonood sa live streaming, she never gives up because she believes that her family is locked all together in the presence and in the name of Jesus Christ. Kaya kapag ang iyong pamilya ay iyong idinadalangin na walang mahihiwalay. Walang mahihiwalay. Unfortunately, mga kapatid, ang hirap po nitong sabihin. Napakahirap pong mag-service na kapag ang kamag-anak ninyong namatay, ay hindi nakakilala sa Panginoon. Ewan ko, pero 2 weeks ago may tinanggihan akong isang kaibigan na, Pastor, pwede po ba kayo maglibing sa kapatid ko? Sabi ko, kausapin mo nga si Sister Aren, meron kasi kaming guidelines. You know what's just really hard? Hindi na pwedeng maibalik ang isang buhay na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kaya huwag ninyong sayangin na makapagpatotoo. Huwag ninyong ikahiya ang ating Panginoong Hesus. Minsan lang tayo mabubuhay. Di ba, Pastor, anong sabi sa aklat ng Hebreo? We will only live once and we are appointed to die once. There's no salvation after death. Walang kaligtasan sa kamatayan. But sometimes because they are a friend, you accommodate them and comfort them. Oh, they are in a good place. But my heart grieves. Enough is enough. We need to tell the truth. Masaktan at umalis ang aalis kung hindi nila matanggap ang katotohanan. Basta ako ginawa ko ang aking dapat gawin na hindi ako bayaran ng pastor, hindi ako nabubuhay sa love gift ng mga kung ano-ano. Basta ipapahayag ko ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Ang kaligtasan ay nasa pagkumpisal ng iyong bibig. If you confess with your mouth that Jesus is your Lord, you will be saved. Kaya doble effort tayo, doble panalangin.
Hindi lahat ng mabait ay pupunta ng langit. Hindi lahat din ng galante ay pupunta ng langit. Ang pupunta lamang sa langit ay yung may pagtanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Jesus is not only the God of creation. He is the ultimate authority over created things. He is not just for this present age, but He is also for the coming generation, for the future. The penalty for sin is death, pero tinanggal na po lahat ng kaparusahan at kabayaran ng kamatayan because of His sacrifice. Listen to this. The kingdom of Satan operates in this world. He is the ruler of this world. Tatanungin niyo po ako, Pastor, ba't may mga kalamidad, may mga problema, may mga birth pains, may mga tragedies? Sapagkat hindi pagganap ang kabuuan ng kaligtasan ng buong daigdig. Kaya nga sinabi ni Jesus, He is coming back again. What He had done first is the guarantee na magpakadalisay po tayo. Pananampalataya, the comfort of the Holy Spirit, to understand that we will face various trials. Kaya nga sabi ni Santiago, count it all joy. Hindi pwedeng mawala ang pagsubok. Hanggat naririto tayo sa lupa, mayroong paniniil ang diablong si Satanas. Mayroong kiskisan, mayroong pagdidiinan, may kamatayan. Pero lagi niyo pong tatandaan ang namatay sa presensya at piling ng ating Panginoon. Sa kanyang muling pagbabalik, pag tumunog ang trumpeta, yung mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Amen. At yung mga nananatiling buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun yung tinatawag na mararapture. Yes, amen. What is rapture? You will be caught up in the air. Na itong katawang ito'y hindi na maagnas. Ito'y dadagitin ng buong buo kasama sa piling ng ating Panginoon. And there will be a great chaos sa buong sanlibutan pag nawala ng mga Kristiyano. Kapag ang Kristiyanong piloto ay nagmamaneho ng eroplano, mawawala ng driver ang eroplano at ito'y magka-crash at ito'y babagsak. Sa mga wala sa pangunawa at katotohanan, ito'y nakakatakot. Pero sa may mga inaasahan, tayong lahat ay gagraduate ng buong buo. And we will receive the fruit of honor, the crown of glory, and you will hear the voice of God, well done, good and faithful servant. Kaya kung ikaw ay sinisiil, nililingkis ng kaaway, the kingdom of Satan is one of darkness and diseases, doom and destruction, desolation and death. But by a simple act of faith, listen to this. Sinimplihan na natin. Simple act of faith. Because you do not need to have a big faith. You don't need to memorize the Bible, mga kapatid. Hindi ho kinakabisa ang Biblia para magkaroon ng bisa. Sinasa puso. Sapagkat ang talab ng salita ng Diyos ay nasa puso, wala sa nguso. Sapagkat ang dila natin ay mapanganib. Ang sabi ng aklat ng Santiago, death and life are in the power of our tongue. Maliit, pero nakakapaglagablab ng isang kabundukan. What I'm trying to say is, a simple faith. Lord, I need you. Merong isang kwento na nasa gates of heaven ang pari, ang pastor, at ang isang taxi driver. At in-interview ni Pedro, this is just a story, mga kapatid. It is not doctrinally based stories. Kwento lang ito. At ang sabi yun nung pare, buong buhay ko, naglingkod ako sa Diyos. Lahat ng nagkumpisal, pinatawad ko.
At ang sabi niya kay Pedro, siguro malaki ang gantimpala ko sa langit. At ang sabi ni Pedro, halika na, pumasok ka na sa langit. At pagtingin niya ay bungalow type lang ang kanyang bahay sa langit. Akala ko ba, Jesus is preparing us mansion. I did everything. Pero sabi ni Pedro, Father, pasensya ka na. Kasi nung nag-homily ka, maraming taong nakakatulog kasi hindi nila maintindihan ang sinasabi mo. Kaya yan na muna ang bungalow. Yung pastor, nandyan na. Itong pastor na ito, malakas mag-hallelujah at praise the Lord. Sayang, nako, si Father, bungalow type lang. Siguro sa akin, ito na, mansion. Ang sabi ni Pedro, halika na, pastor, pumasok ka. Ito ang gantimpala mo. Nagulat siya. Pedro, bakit bahay kubo? Di ba nakapagpalayas ako ng maraming demonyo at inaalihan ng masamang espiritu? Sabi ni Pedro, may sulok sa iyong puso na ikaw ay naging mapagpaimbabaw at mayabang. Pero sa langit ka pa rin dahil sa grasya at biyaya ng Panginoon. Kakamot-kamot ang ulo ni pastor. Eto na yung taxi driver. Hindi niya inaasahan. Inaasahan niya nga, ano lang siya, janitor lang siya sa langit eh. Hiyang-hiya siya kay Pedro. Ginoo na taxi driver. Welcome to heaven. Here is your reward. Pinakita. Nagulat siya. Mansyon yung kanyang regalo at bahay sa langit. Sabi niya, hiyang-hiya naman ako. Mahal na apostol, Pedro, bakit ganito kalaki ang bahay ko? Simple lang naman. Tuwing nagmamaneho ka at napakatulin, yung mga pasahero mo napapadasal. At lahat ng kanilang kasalanan ay naikukumpisal nila, kaya sila'y nakakapagsisi dahil sa iyong kareklesan sa pagmamaneho. Nakuhuli niya. It's not about the position. It's about how many you lead to Christ. Kaya ang gantimpala mo ay sa mga kaluluwa na nailigtas po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Buti pa yung taxi driver, ano? So as I go to the closing remarks, remember this, Jesus is the image of the invincible God. There's no other name. Remember, every sins can be forgiven because of just one sacrifice, that is the death of Jesus Christ. In closing, remember this, there is a salvation package. Di mo ba napakasarap na makatanggap ng package, lalo na pag galing sa Amerika, hinintay mo yung chocolate, yung size ng sapatos mo, lalo na pag may padating sa Lazada, in order mo, bayad na yun ng tito-tita mo. Salvation is a package deal. Gusto ko pong maunawaan ninyo na hindi kayo naligtas ng baliwala lang. Naligtas kayo na may kasamang esensyal. Listen to this. Salvation is a package deal that it will bring a multiple benefits. Not only forgiveness, but also healing. But not also healing. Redemption, mercy, and right standing with God. Isinalin ko po ito sa tatlong P's. Number one, preservation. So when you have Jesus, you will be preserved. Number two, protection. Iingatan ka ng ating Panginoon. At pag iningatan ka ng ating Panginoon, God will give you provision. Sinimplify ko na lang, the salvation package, preservation. So that you will understand that no one could ever separate us from the love of God. The moment that we speak, the moment that we worship God, peace is entering in our hearts. At every time you declare the name of Jesus, natatakot ho ang buong impyerno. Remember this, you are a high-valued target. The devil is like a roaring lion. And if you feel not like praying, pray all the more. Ayaw mong umakyat ng prayer mountain, pilitin mong makakyat sa prayer mountain. Tulad bukas, aakyat ng prayer mountain ng ating mga mananalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
And we do not take light of it. Prayer is the backbone of the church. Don't neglect prayer. Bago kayo gumawa ng lineup, bago kayo tumugtog, manalangin. Mismo ang ating Panginoong Hesus nanalangin sa lugar ng Getsemane. We are all together. At ang napakaganda sa sinabi ni Pablo dito sa Colossians chapter 1, that Christ in you is the hope of glory. Hindi tayo maigugupo ng 24 oras na balita. Hindi tayo maigugupo ng Philippine Daily Inquirer at ng Manila Bulletin at ng Rappler at ng mga fake news. Sapagkat iba ang balita natin sa kanila, sapagkat ang ating balita ay ang mabuting balita, ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. 10,000 man ang mamatay sa ating tagiliran, hindi tayo maano sapagkat nariyan ang ating Panginoon. Though we walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yes, there's the symptoms. Yan ang sinabi ni Google. Pero ang sabi ng ating Panginoon, you are already healed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo ito. Give me more minute. Ang pinalayas mo na sa iyong katawan, hindi na babalik. Ang hindi welcome sa iyong sistema, hindi na ito babalik. Kaya wag na wag mong palalayasin ang iyong asawa. Bad yun. Kailangang bumalik ang asawa mo. Sapagkat ang pinagsama ng Diyos, walang pwedeng makapaghiwalay. Kahit gaano kakulit ang misis mo, unawain mo. Amen, amen mga misis. Amen. Masayang-masaya ka, Brother Alan, ha? Talaga, sabi ni Brother Alan, Sister Rachel, masayang-masaya si Brother Alan, no? Parang may nalaman ako noong 1 linggo, eh. Ganun talaga yan. Sapagkat ang negative at positive, hindi talaga pwede magsama. Pero pag pinagsama, it will develop power. Power, like the battery. Kaya, huwag mo. Hindi lahat ng tao ay katulad natin. There will be negativity so that you could produce power. Remember, you have the power and authority. Napakaganda ng inyong sambahayan. Napakaganda ng inyong tahanan. Ang inyong mga anak ay maglilingkod sa ating Panginoon. Sige po, ang yaman ng matuwid ay nasa inyong tahanan. God has already given us everything that we need. Kaya manatili tayong nakahugpong sa Kanya at ihanda po natin ang ating sarili. Higit sa pagpapala dito sa lupa, may matinding pagpapalang padating at ito'y pang sa walang hanggan ang makapiling ang ating Panginoon. Make sure that your name is written in the book of life. Make sure that your name is written in the book of life. Make sure your name is written in the book of life. Tumayo po tayo at minsan pa, sambahin natin ang ating Panginoon that I'm getting ready. Hallelujah. Meron pa akong 2-3 minutes. Sige po. Hallelujah. Wala kang katulad. Sige po. Ihanda natin ang ating sarili. All the
Come on. We're getting ready. We're getting ready. Are you ready? We're getting ready. We're getting ready. Woo! We're getting ready. We're getting ready. We're getting ready for you. Come on. We're getting ready. We're getting ready. We're getting ready for you. We're getting ready. We're getting ready. Come on. We're getting ready for you. We're getting ready. We're getting ready for you. We're getting ready. We're getting ready. We're getting ready for you. We're getting ready. I'm ready, Lord. I'm ready. Jesus! Jesus! Man! Woo! Thank you, Jesus. Hindi niyo ba napapansin that our worship team is so phenomenal and so awesome? Grabe. Ibang level talagang pagsamba natin sa Panginoon. Pauti-uti, may mga tinatanggal pero may pinapalit ang ating Panginoon. It's all about quality. The pureness of desire to worship God. The heart motive. Di ba? Tuwing may masamang espiritu na umaaligid-aligid kay King Saul, tatawagin niya si David. David, pakikantahan nga muna ako. Because worship drives out bad spirits. Amen. Pagsamba ay nakapagpaalis ng masamang espiritu. At ang pagsamba na iniaalay natin sa Panginoon ay masamyong insenso. And I thank God for little by little, di ba? Mga blessing ng Panginoon sa atin. We have good cameras, nakakapag-live stream tayo, maraming nakakapanood. And really, iba din eh. Ako, sa Diyos ang papuri. With the challenges and health issues, I can feel that my anointing increases. Ang pagsubok ho, nakakapagpalago. Ang kalungkutan, nakakapagpaligaya. Bago yun ah. Ang kalungkutan, nakakapagpaligaya. Ang kakapusan, nakakapagpayaman. Sapagkat kung ano yung sagad ka, yun naman ang kakaibang gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Kaya kapag malungkot ka, ito ang magpapasaya sa iyo that looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Hindi ko na kayo hahadlangan pa at alam ko na kailangan nyo nang umuwi. I will let you go and I will give you the final blessing. Magi tayong nakakandado, pakado sa kabuuan ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong hihiwalay sa Kanyang pangako, sa Kanyang salita. At huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo ng gawain tuwing araw ng linggo. Hanggang sa muli nating pagkikita, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace and overflowing blessing
good health, wealth, richness like no other. Revival be upon you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. We will never stop